Isang mapagpalang gabi sa bawat pinagpalang mga anak ng Diyos. Tayo natutuwa sa Diyos dahil sa panibagong pagkakataon na Kanyang ibinigay sa atin upang tayo sama-samang mag-aral ng Kanyang banal na salita. Mula sa ating puso'y lubos nating pinasasalamatan ang dakilang Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig at katapatan sa bawat isa sa atin. Naway, sa ating pakikinig ay lubusan nating maunawaan ang Kanyang salita nang sa gayoy pagpapalang lubos ang ating makamtan. At sa ating pagkapatuloy, sa muli, hilingin natin ang dakilang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay taos-pusong dumudulog sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Na sa aming paglapit sa iyo'y kami po ay nagpapakababang lubos at sa mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa laban sa iyo. Panginoon, patawarin mo kami at linisin at patuloy kang mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa pagpapatuloy, umaasa kami na ang Espiritu Banal ang sa amin ay papatnubay sa liwanag ng iyong banal na salita. Maraming salamat, O Diyos. Ito po'y aming dalangin lubos na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa the alphabetical truths about prayer. At ngayon po, ang ating focus ay nasa letter V as in victory. Ang ating po magiging tema sa sandaling ito ay papamagitan natin the vicarious truths about prayer. Ulitin ko, the vicarious truths about prayer. Ang ating pong teksto ay mababasa sa Hebrews chapter 7 verse 25. Ganito po ang sabi sa English Bible ng New King James. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always leads to make intercession for them. Ganito naman po ang sinasabi sa Tagalog, ang Magandang Balita Biblia, Hebreo Kabanatang 7, talatang 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Pagpalain ng Diyos ang ating talatang binasa. Muli nating balikan ang ating tema, the vicarious truths about prayer. Yung salitang vicarious, yung salitang isa pa yung vicar o kahalili. Kapag sinabing vicarious, it means sa Tagalog, ginawa para sa iba o tiniis alang-alang sa iba. So pag sinabing vicarious, ginawa o tiniis para sa iba. Ayon po kay Leo James English, siya po ay author ng English-Tagalog Dictionary, pag sinabing vicarious ay done for another or suffered for another. At isa pa pong magandang kahulugan na bibigyan natin ng pansin, yung ibinigay ng Merriam-Webster's Dictionary patungkol sa salitang vicarious. Ang sabi dito, vicarious means performed or suffered by one person. Tatlong bagay. Una, as a substitute for another. So, the first is substitute. The second,
to the benefit of another. Pangalawa, benefit. Ikatlo, to the advantage of another. So, yung salitang vicarious, ayon sa Merriam-Webster Dictionary, may tatlong mahalagang salita. Substitute for one another, benefit of another, or advantage of another. So, ang tanong, ano ang tinatawag na vicarious here? Ano ang ginawang pagtitiis? Ano ang ginawang bagay na tinutukoy dito? Ang tawag po dyan ay intercession. Pag sinabing intercession, it means prayer for others. So, yung vicarious works na tinutukoy dito ay yung salitang intercession. Pag sinabing intercession, ito ay ginawang panalangin para sa iba o sila'y nagtiis. They suffered a lot in prayer for the sake of others. So, ang pag-usapan ditong vicarious works or truths ay yung ginawang pagtitiis ng mga nagtiis ayon sa Biblia para sa iba. Yung pong ating teksto naman, Hebrews chapter 7:25, ay isa po ito sa mga main points na tatalakayin natin. Ang focus dito sa Hebrews 7:25, yung salitang, let me read again, intercession. Yun ang focus. So, intercession. So, ang intercession, ito yung vicarious works of someone for another. So, nais ko pong ipahayag sa bawat isang anak ng Diyos na may mga vicarious truths about prayer na ipinapahayag ng banal na kasulatan. At ngayon po, narito ang tatlong vicarious truths about prayer. Number 1, the vicarious works in prayer by Jesus Christ. Number 2, the vicarious works in prayer by the Holy Spirit. And last one, number 3, the vicarious works in prayer by Christians. Let me repeat the 3 vicarious truths about prayer. Number 1, the vicarious works in prayer by Jesus Christ. Number 2, the vicarious works in prayer by the Holy Spirit. And last one, the vicarious works in prayer by Christians. Ngayon po, atin ang pag-usapan ang unang vicarious truth about prayer. At ito po yon, the vicarious works in prayer by Jesus Christ. Yung ginawang pagtitiis ni Jesus sa panalangin. Ano po ba yung proofs of vicarious works in prayer by Jesus Himself? Meron po itong dalawang proofs. Una, while on earth. Ikalawa, while in heaven. Ibig sabihin, nang si Jesus ay nasa lupa pa ng mga 3 hanggat 3 kalahating taon. At yung ikalawa, nang si Jesus ay nasa langit na pagkatapos ng ascension o yung kanyang pag-akyat sa langit, na sa ngayon siya ay nakupo, nakaluklok sa kanan ng Ama. Pag-usapan po muna yung panalangin ginawa ni Jesus while He was on earth. Nang nasa lupa pa si Jesus, dalawang klaseng prayer ng intercession ang ginawa ni Jesus. Ito ay Jesus prays for His disciples. Ikalawa, Jesus prays for all believers. Pag-usapan muna yung una, Jesus prays
for His disciples. Ano po ba ang panalangin ni Jesus na ginawa niya para sa kanyang mga disipulo o mga alagad? Ito nakalagay sa John 17 verses 9 to 11. Ito sabi ng talata, let me read. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. Ito yung pinaka-prayer, verse 11. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, iingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Binigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y isa. So ang kanyang panalangin, maging isa, to be one. Ang panalangin ni Jesus sa mga alagad, magkaisa. Ano kayang dahilan? Dahil nang si Jesus ay nasa lupa pa, kitang-kita niya na hindi nagkakaisa ang mga alagad. Nagsasabi na siya ang magaling, siya ang leader. Nagkakagulo mga alagad. Pinag-usapan kung sino ang greatest among them. Salamat na lamang kay Jesus. Nagbibigay siya ng halimbawa kung paano magiging great, kung paano magiging karapat-dapat sa Panginoon. Kaya ang kanyang panalangin, magkaisa ang kanyang mga alagad. At hanggang ngayon, yan ang laman ng puso ng Panginoon. Magkaisa ang bawat Kristiyano. Pag sinabi magkaisa, hindi iisa ng pangalan. Of course, sa Pilipinas, may tinatawag na grupo ng Assemblies of God, Foursquare, Jesus is Lord, Door of Faith, and other group. Pag sinabing magkaisa, hindi magkakasama sa isang fellowship. Pag sinabing magkaisa, sila'y pinagbubuklod ng pag-ibig. Dahil ang sabi sa John chapter 13:35, malalaman ng mundo na sila mga alagad ni Jesus kung nag-ibigan. Kahit pala sa ang grupo na kasama, kung hindi sinisiraan ang kapwa-grupo, kung hindi nagsasalita ng laban sa kapwa-leader, ang ibig sabihin niyan, sila'y nagkakaisa. So, ang pagkakaisa dito ay ipakita ang pagmamahalan at nakatutuwa ngayon sa ating bansa. May mga binubuong grupo ng samahan. May mga iba't ibang grupo na nakatutuwa. Ito'y instrument ng Diyos upang magkaisa. Kaya ang mga pastor, ang mga leaders, kung may pagkakataon, join with them upang malaman nila na nagkakaisa ang mga anak ng Diyos. Ano pa po ang panalangin ni Jesus Christ para sa kanyang mga lagad? To keep them from the evil one. Ilutin ko, to keep them from the evil one. Ito sabi sa John 17, verse 15. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Ang gandang panalangin ni Jesus. Yung mga tumanggap, yung mga alagad niya ay maligtas mula sa masama. At mismo si Jesus na nalangin yan. Sa Lucas 22, talatang 31-32, yan ang kanyang panalangin ginawa para kay Pedro. Pangatlong prayer ni Jesus para sa kanyang mga alagad, to sanctify them by God's Word, because God's Word is truth. Ang sabi sa John 17, verse 17 ay ganito. Pakinggan po natin. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So sila'y maging sanctified. Sila'y maging banal. Maging maayos ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. So yun ang kanyang panalangin para sa kanyang mga alagad. Ano pa ang kanyang panalangin habang nasa lupa siya on that time? He was also praying for all believers. Sino yung believers dito tinutukoy? Sa John 17 verse 20, ito ang mga believers. Ang sabi dito, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. So, yung lahat ng tumanggap
kay Jesus sa pamamagitan ng pangaral. Kaya may mga alagad na nangaral sa Antioquia, sa Roma, sa Syria, sa iba't ibang lugar, sa Grecia. Marami silang naikot. At ang sabi ng Biblia, ang kanyang panalangin ay ganon. Pero, nung si Jesus ay nabubuhay pa, nung siya nasa lupa pa, ang kanyang focus, basically, yung mga naging bunga ng mga pangangaral ng kanyang mga alagad. Yun ang kanyang basically focus. Of course, kasama ang panahon ngayon. Ano ang panalangin ni Jesus para sa mga tumanggap sa pangangaral ng kanyang mga alagad? Ang unang panalangin sa John 17:21, that they all may be one. Ang sabi sa Tagalog, maging isa nawa silang lahat. Yon. Almost the same, to become one. Pag sinabing may be one, again, hindi sila nagsisiraan. Hindi sila nagsasalita ng laban sa kapwa. At kung mayroong isang leader may problema, ipanalangin. Kaya, ang trabaho ng Kristiyano, pag may nagkakamaling leader, hindi siraan, hindi chismis, hindi sabihin sa marami ang taong ito'y masama, ang pastor ito'y masama, ang magagawa ng Kristiyano. Pray for them. Kaya kung ipinapanalangin ng Kristiyano ang mga nagkakamaling Kristiyano, sila ay kasama sa mga nakikiisa. Ikalawang panalangin ni Jesus para sa mga believers ay that they may be made perfect in one. Sa John 17:23, ito ang sabi, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Lubusan, it means perfect in one. Kung perfect, lubos. Ibig sabihin, hindi lang maging isa, kundi lubusan ang pagkakaisa. Sapagkat alam ni Jesus, pag lubusan nagkaisa ang mga mananampalataya, malaki ang kanilang magagawa upang madalhan pa ng mabuting balita ang napakaraming tao. Pangatlong panalangin ni Jesus para sa kanilang mga tumanggap nung panahon yun ay that they may behold His glory. Ang sabi sa John 17:24, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Napakaganda. Nais si Jesus na yung mga tumanggap sa pangaral ay kanila rin maranasan ang kaluwalhatian. Kanila ding makita ang glory ni Jesus sa kanilang buhay. At ito'y pinapatunayan sa maraming talata ng Biblia na nais si Jesus sabihin na nais ang Panginoon magpakahayag sa kanila. Ito'y mababasa sa John 14, verse 21 and verse 23. So yun ang unang panalangin ni Jesus habang nasa lupa. Ano naman ang kanyang panalangin nang siya'y nasa langit na? Ito yung pagkatapos ng kanyang ascension o pag-akyat sa langit. Nakalagay ito sa aklat ng Hebreo. Ano yung panalangin ni Jesus para sa mga tumanggap sa Kanya para sa lahat ng tao ayon sa Hebreo 7, talatang 25. Ito yung pinakatalatang binanggit kanina. Ito yung pinaka-main verse kanina sa text. Ang sabi sa Hebrews 7:25, dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos. Basahin ko ito sa Ingles. Mas maganda ang pagkakasabi sa Ingles. Pakinggan po natin. Therefore, He is also able to save to the uttermost. Grabe ang ginamit, uttermost, entire. So, iisa lang po ang binanggit na prayer sa 7:25 ng Hebrews. Ang maligtas. Sino? Ang sabi ng Biblia, maligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Magtatanong, ano ba yung salitang to save or maligtas? Well, kapag binabanggit ang kaligtasan sa Biblia, dalawa ang tinutukoy, may kaligtasan para sa mga believers at may kaligtasan para sa mga unbelievers. Ano ang kaligtasan sa mga unbelievers? Ang tawag dyan ay
deliverance from sin. Sila'y maligtas mula sa kasalanan. Sila'y maligtas mula sa gawa ni Satanas. Sila'y maligtas mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Pangalawa, dito naman, kaligtasan o salvation para sa mga tumanggap kay Jesus Christ. Ano naman ang kaligtasan tinutukoy sa mga tumanggap? Protection from Satan's works. Pag ang kaligtasan ay ikinapit sa mga Kristiyano, hindi ito tumutukoy sa eternal life. Pag ikinapit ang kaligtasan sa sanlibutan o sa unbeliever, ang kaligtasan tinutukoy ay eternal life. Pero pag Kristiyano na ginamit ang kaligtasan, it means protection from Satan's works. Nakalagay ito sa 2 Thessalonians 3 verse 3. Tapat ang Panginoon. Bibigyan niya tayo o bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Napakaliwanag. Salvation, protection from the works of the devil. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pala ang ginagawa ng Panginoon na manalangin, mag-intercede para sa mga anak ng Diyos. Ikatlo, pag sinabing kaligtasan ay healing from salvation. Yung healing ay package deal. Ito ay kasama sa salitang kaligtasan. Ang sabi sa James 5 verse 15 ay ganito: at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabang siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. So, yung palang prayer ni Jesus sa panahong to ngayon, yung kanyang vicarious works now ay one word, salvation. Pero sa unbelievers, eternal life. Sa mga believers, protection and healing from sickness. Ano ibig sabihin? Nagbigay si Jesus ng halimbawang dapat sundan. Siya po ay matinding manalangin, matinding mag-intercede. Kaya maganda siyang tularan. At ito po'y pinatutunayan sa Roma 8:34. Basahin ko yung huling bahagi ng Romans 8:34. Itong sabi, at ngayoy namamagitan para sa atin. Ano ibig sabihin? Ang Panginoong Hesus, bagaman siya'y nasa langit na, sa pagkakataong to'y patuloy nag-i-intercede. Ang tanong, kailan siya mag-i-intercede? Kailan? Simple lamang. Siya magsisimula mag-intercede kapag lumapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya pag sinabi natin ganito, pag sinabi natin, Lord, idinadala ko, Panginoon, itong kaibigan ko. Pag simulang itong gawin, si Jesus Christ ay mag-i-intercede naman para sa idinadalangin. So, sa pagkakataong to, anong ibig sabihin natin ito sa ating lahat? Napakasimple. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kung minsan sa tingin natin, Lord, nandiyan pa ba ikaw? Opo, hindi siya umaalis. Tinitinan lamang ni Jesus kung anong gagawin natin sa ganung pagkakataon. Hindi niya tayo iniiwan kailan pa man. Kung anong bigat ng suliranin, hindi niya tayo iniiwanan. Bakit? Si Jesus ay nag-i-intercede na mamagitan para sa ating lahat. Purihin ang Panginoong Jesucristo. Ikalawang vicarious works ay the vicarious works in prayer by the Holy Spirit. Ngayon naman, pag-uusapan yung ginawa ng Holy Spirit. So, meron palang ginawang panalangin o intercession ng Holy Spirit. Ngayon, ano ang proofs, ano ang patunay na there are vicarious works in prayer by the Holy Spirit Himself? Number one, na ginawa ng Holy Spirit ay He makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ito po'y mababasa sa Roma 8:26. Ito sabi ng talata, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan
Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. So, ibig sabihin pala, ang Holy Spirit ay nag-i-intercede din sa Kristiyano. Kanito nangyayari? Kapag ang Kristiyano ay nanalangin sa Diyos na umiiyak lang siya. Halimbawa, meron siyang dinadaanang mabigat na problema. Hindi niya na kayang masambit ang kanyang dalangin. Ang gagawin na niya umiyak. Just keep on crying. Sa kanyang pag-iyak, sa kanyang matinding pag-iyak, yun yung panahon na ang Holy Spirit naman ang nananalangin para sa kanya. Sapagkat hindi niya na alam ang sasabihin niya. Kaya pag siya umiiyak na lamang sa panahong iyon, napakaganda. Ang Holy Spirit naman ang dumadalangin. Kaya po, kumisan may mga dalangin ng Kristiyano na hindi na masambit ng labi. Doon sa kwarto niya, sa isang lugar, doon siya pumunta. Sabihin niya lang salitang, Jesus, Jesus. Kahit anong bigat ng nararanasan ng Kristiyano, just cry, Jesus, Jesus, Jesus. May magagawa ang Panginoon. May magagawa ang Holy Spirit. So, pag nakita ng Holy Spirit na umiiyak na ang Kristiyano sa bigat na kanyang nararamdaman, ang Holy Spirit naman ang lumuluhog sa Ama para sa mga umiiyak na Kristiyano. Sa panahong to, marami nakapagpapaiyak sa Kristiyano. Kakulangan ng gamit, kakulangan ng pananalapi, kakulangan ng pananamit, kakulangan ng pagkain. Maraming kakulangan. At iyan ang nagtutulak upang umiyak ang Kristiyano. Nakatutuwa, ang Holy Spirit ay handang manalangin sa panahon ng paghikbi ng bawat anak ng Diyos. Ikalawang vicarious work ng Holy Spirit ay He makes intercession for the saints according to the will of God. Nakalagay ito sa Roma 8:27. Ito sabi ng talata, pakinggan po, at nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ano ito? Hindi lang pala ang Holy Spirit ay dumadalangin. Kung hindi, kapag ang mga tao po ay nagpipray in the Spirit, kapag sila nananalangin sa Espiritu, nakalagay ito sa Jude. Let me read. Jude chapter 1 verse 20. Jude 1:20. Na kung anong gagawin ng Kristiyano. Sabi sa Jude 1:20, but you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. So, kapag nanalangin na sa Espiritu, ang isang anak ng Diyos, ano ang nangyayari? On the time, the Holy Spirit is now interceding to God the Father according to the will of God. So, yung praying in the Spirit, ito pala ay panahon ng Holy Spirit. Lumalapit siya sa Ama. Siya'y dumudulog sa Ama, dumudulog sa Diyos ayon sa kalooban ng Diyos. So, pag nananalangin sa Espiritu ang Kristiyano, yan pala ay may ginagawang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, habang nagpe-pray in the Spirit ang Kristiyano, ang Holy Spirit naman sinasabi sa Father God, let your will be done to this person, to this Christian who is praying in the Spirit. Kaya nakatutuwa, huwag malungkot ang tao, sapagkat may nagagawa ang Holy Spirit at may gagawin siyang patuloy sa lahat ng umiiyak, sa lahat ng nananalangin in the Spirit. Ang tanong, why the Holy Spirit intercedes for us? Bakit ang Holy Spirit ay namamagitan, nananalangin para sa mga
anak ng Diyos? Ang sagot po ay nasa Roma 8:26. Ang sabi ng talata, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Yung pala yun. Ang dahilan, we do not know what we should pray for as we ought. Hindi alam ng Kristiyano kung dapat niyang hingin. Kaya, ang Holy Spirit, so the Holy Spirit helps in Christians' weaknesses. Well, pag sinabing helps, ibig sabihin nito, cooperate or assist. So, ang Holy Spirit ang nakikipag-cooperate at nag-assist, tumutulong. Ngayon, ang binanggit sa English, sa New King James ay weaknesses. But, hindi lang weaknesses yan. Meron pang 3 salita. Ito ay infirmities, disease, at saka sicknesses. Bakit tumutulong ang Holy Spirit sa panahon ng weaknesses, infirmities, disease, and sickness? Simple ang dahilan. It is hard to pray during these times. Mahirap manalangin na may nararamdamang masakit sa katawan. Mahirap manalangin na mayroong kabigatan, may kahinaan. Mahirap manalangin, kaya ang ginagawa ng Kristiyano, kapag siya may sakit, ang kanyang gagawin, umiyak na lang. Kapag hindi niya kaya, umiyak na lang. At yun ang moment na ang Holy Spirit naman, His vicarious works is to intercede for the saints. Ano ibig sabihin sa mga pagkakataon to? Sa ating pag-iyak at panalangin di masambit ng labi, dooy ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin. Ito'y pinatunayan sa aklat ng Awit 30, talatang 5. Ang sabi ng talata, hindi nagtatagal yung kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Napakaganda. Pag umiyak sila ng buong magdamag, tinitsak ng Biblia, bago magbukang liwayway, sa bukang liwayway, ang Holy Spirit ay kikilos sa kanya. Yung lahat ng bigat sa kanyang damdamin, ang gumugulo sa kanyang isip, ay tutulungan siya ng Holy Spirit na ito'y kanyang mapagtagumpayan. Ano ibig sabihin ito sa ating lahat? Simple lamang po. Meron ba tayong nararamdamang bigat sa mga pagkakataon to? Meron ba tayong sinasalubong na hindi pang karinong problema? Simple lamang ang tinuturo ni Jesus sa atin, ng Holy Spirit sa atin. Umiyak tayo sa Panginoon. At sa ating pag-iyak, parang mga magulang natin, pag tayo umiiyak, hindi ba lumalapit ang mga magulang? O anak, bakit ka umiiyak? Kung paano ang magulang nakatingin sa kanyang mga anak, higit ang Diyos na tumitingin sa kanyang mga anak. Mga kapatid, nais patunayan ng Holy Spirit ang bagay nito. Umiyak tayo sa Panginoon. Let us pray in the Spirit. Pag ito ginawa natin, great things are about to happen. Magugulat tayo sa gawa ng Diyos. At yan ay pinatutunayan sa aklat ng Ephesians chapter 3 verse 20. Dagdag kong talata para sa lahat. Ang sabi sa Ephesians 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin. Hallelujah. Ang kayang gawin ng Diyos, higit pa sa ating kayang hilingin at isipin. Kaya po, umiyak tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Espiritu. Sapagkat handang-handa ng Holy Spirit. Naghihintay ang Holy Spirit sa atin. Why not do this? Gawin natin. At patutunayan sa atin ng Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Hindi, hindi, hindi. At ang panghuling bagay, the last vicarious works ay the vicarious works in prayer by Christians. Here, pag sinabing Christians, ay all believers, all mature believers,
or all leaders. Walang hindi kasama ito, basta Christian. Ngayon, what are the proofs of the vicarious works in prayer by Christians? Tatlo po ito. For the world, for the saints, and for the servants. Unahin po muna, ano yung vicarious works in prayer by Christians for the world? Number 1, that we may lead a quiet and peaceful life. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 2, 1 and 2, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin nyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin nyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. So, kapag pala ipinapanalangin ng Kristiyano ang sanlibutan, including the leaders, ano nangyayari? Nagkakaroon ng kapayapaan, katiwasayan. Hindi katungkulan ng Kristiyanong mag-comment sa gobyerno. Wala pong gobyernong perfect. Walang gobyerno na walang nangyayaring korupsyon. Ito'y pinatunayan na sa buong mundo kung saan may government, laging may korupsyon. Subalit, kahit ganun ang sitwasyon ng isang gobyerno, hindi dapat inaatake ang gobyerno. Hindi sila kaaway ng Kristiyano. Sila'y nilagay ng Diyos para mamahala sa mga bayan, sa mga bansa, sa mga probinsya. Hindi sila kaaway. Sila'y tinalaga ng Diyos. Kung sakaling sila na nasa posisyon mula sa Pangulo hanggang sa kalitliitang nanunungkulan, kagaya ng mga barangay captain, ang kailangan nila ay panalangin. Kung ipinapanalangin ang mga nasa gobyerno, ano nangyayari? Magiging matahimik sapagkat magkakaroon ng conviction ang mga namumuno na sila'y huwag gumawa ng kasamaan. So, ang pagbuti ng isang lugar, kung matinding manalangin ang mga anak ng Diyos. Pangalawang panalangin para sa sanlibutan ay that all men will be saved. Nakalagay ito sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ganito ang sabi ng talata, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao. Yan po ang prayer. Nais ng Diyos, walang hindi maligtas. Lahat ng tao, nais ni Jesus na maligtas. Sapagkat for God so loved the world, ang world dito, hindi lang ito Amerika, hindi ito Japan, ito'y buong mundo na tinutukoy. Kaya, kahit anong sama ng tao, sila'y kasama sa binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. So, ibig sabihin, kung may mga taong inilalagay ang Diyos sa puso ng Kristiyano, begin to pray. Dahil alam ng Diyos ang taong to'y handa na siyang lumapit sa Panginoong Hesukristo. So, ang ibig sabihin, ang pangalawang proofs ng prayer para sa world, ng ginagawa ng mga Kristiyano ay that all men will be saved. Ikalawang patunay ng vicarious works in prayer by Christians ay, ulitin ko po, intercession for the saints. Ano itong intercession for the saints? Number 1 po, that they may come to the knowledge of the truth. Ang sabi sa 1 Peter 2:4, at makaalam ng katotohanan. Ano po ito? Ang nais ng Diyos, ang bawat tumanggap makaalam ng katotohanan. Bakit? Pag alam nila ang katotohanan ng paglaya mula sa gawa ng kaaway. Number 2, that they may stand perfect and complete in all the will of God. Na sila maging
maayos, maging mature sila. Ayon sa Colossus 4, verse 12, ito ang sabi, kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epapras na lingkod ni Jesucristo. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo maging matatag, maging ganap at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin nito, ang pangalawang prayer, maging banal, maging perfect sila. And there are so many other prayers. Pangatlo po, intercession for the servants, or the vicarious works in prayer by Christians for the servants.